Yehey! Baguio, 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 Baguio again and again. Mapupunan niyo sa aking vlog parati kaming pabalik-balik dito sa Baguio kasi nga walang kasawa-sawang puntahan ng magagandang mga tourist spot dito sa Baguio City. Pero syempre, mas marami ngayong tao kasi nga Berber months. Christmas season na naman kaya maraming mga aakyat at mamamasyal dito sa Baguio City kaya we decided pumunta ng Ambuklao, Benguet para puntahan ang Mount Ulap na siyang magandang puntahan daw na bundok dito sa Cordillera sa Benguet nga. Yan ang ikukwento ko sa My Journal in Motion sa Love Live Me, Myself and I dito sa aking Alexander YouTube channel. Kaya kung hindi pa kayo subscribe na para kayo updated sa aking mga ganap. Ayan, nandito na kami sa registration ng Mount Ulap sa kanilang sa Barangay Hall. Nagpa-register kami, kaya yan, ready na kami pumunta ng Mount Ulap. Siyempre, kasama namin ang aming tourist guide na si Nanay Susan para siya yung mag-guide sa amin. Pero ito, simula na ng mahabang lakaran kasi nga napasubo kami na bigla na nag-decide nga pumunta dito sa Mount Ulap kasi ito palang Mount Ulap ay isa mga beginner ng mga na nag-hiking, yung mga nagma-mountain climbing. Isa ito sa mga madaliang daw na pag-akyat ng bundok. Pero syempre, sa first time na katulad ko, yung seryosohan na. Kasi nakarating na rin naman ako sa mga iba't ibang mga kabundukan dito sa Cordillera. Pero, ito na yung pinakaseryosong napag-decide na namin na puntahan ng aking napamangkin na si Patricia Bianca. Syempre, ang aming mga fur babies na sila, Sachi the Puppy, at si Summer the Kitty Cat. Syempre, ayan, kasama namin silang akyatin ang Mount Ulap for the first time. Ayan, eto nga, welcome sa Ambuklao, Mount Ulap. Ayan si Nanay Susan ng aming tourist guide na syempre no, lahat ng mga pinagsasabi niya first time na nagsisinking pa lang sa aking mga isipan sa amin ng aking pamangkin na si Patricia na ito daw Mount Ulap 6.5 kilometer yung akyat baba. Kaya pala dun sa may registration may mga tungkod na for rent kasi nga pag nanghihina na raw yung mga tuhod nyo pang tungkod nyo kami naman syempre hindi namin pinansin kaya eto sige lakad kitty lakad ayan. Pero masaya naming tinutunto ng bawat daanan kahit matarik. Pero ito na nga, ito pa lang yung first trail nung kabundukan na ini-enjoy pa rin namin. Siyempre, wala pang pagod, wala pang hingal na nararamdaman. Pero ito yung first point ng pahingahan. Kaya picture muna kami dito, no? Pero dito pa lang nakikita mo na yung lula. Siyempre, nasa bukana pa lang ito ng bundok, ano? Pero nararamdaman na namin yung lula. Kasi yung highest point nandito na. Ayan ang kapaligiran, ito kami. Kaya, ayan, diba? Magandang experience na rin to. Nakasama namin ang aming mga fur babies, si Patricia Bianca at ang aking mga alagang fur babies nga na marating itong Mount Ulap, diba? Once in a lifetime din experience to para sa akin at para sa aking pamangkin at sa aking mga fur babies. Kaya ayan, tuloy-tuloy na lang ang lakaran. Diba? Wala pa kami sa 1 kilometro niyan. Kaya hindi pa kami masyadong pagod-paguran. Diba? Ayan. Sige, lakad kitty lakad. Marami daw daanang nakikitid. Pero, syempre, inaalalayan naman kami ng aming tourist guide na si Nanay Susan nga. Kasi nga, isa na siya ditong katutubong Ifugao. Na-share niya sa amin na matagal na rin daw siyang nag-tourist guide dito. Kaya
okay na rin din sa kanya at sanay na sanay siya. At 61 years old, hindi siya hinihingal. Pero yun, di ba, na-interview ko nga siya. Pero may maintenance na rin siya. Pero, makikita mo sa kanya yung pagkasanay niyang umakyatan, yung akyat pagpanaog dito sa kabundukan ng Mount Ulap nga. Kasi nga, isa siyang tourist guide. Kaya, alam niya yung pasikot-sikot at kung ano yung sabi nga niya wala pa tayo sa kalagitnaan. Kasi nga, mayroong parang 6 na point o 4. Hindi ko na mabilang sa sobrang hindi pa nagsisinkin sa akin tong napasubo nga kami sa pagpunta dito. Pero hindi pa rin nakakapagsisi. Kasi kung titingnan nyo akyat panaog nga kami dito pero ang lamig ng klima. Parang naka-air condition dito, no? Kaya yun ang isa sa magandang mag-hiking dito sa kabundukan ng Benguet. Para kami daladalang aircon, isang malaking aircon. Kasi nga, napakalamig. At hindi ganun, kahit nakatirik ng araw, napakalamig pa rin at ang simoy ng hangin. Akala mo nga ang lagaslas ng mga punong kahoy at ng mga damuhan kala mo may mga falls or may mga tubig. Pero isa lang siyang lagaslas ng mga dahon sa kapunuan. Ang saya-saya. Ang ganda-ganda ng pakiramdam kasi nga nakatakas nga na naman kami sa ingay, usok at traffic ng Kamaynilaan. Kaya ito, ina-appreciate namin ang ganda ng kapaligiran at ng kabundukan ng Mount Ulap dito sa Ambuklao. Diba, itong Mount Ulap ay matatagpuan sa Santa Fe, Ambuklao, Benguet. Siyempre, nandito tayo para mag-nature stripping. Ayan, kasama ko ang aking mga fur baby, si Patricia Bianca. Kaya ayan, sige, nagdi-decide nga kami kung itutuloy ba namin talaga itong pinagagagawa namin ito. Kasi nga, no joke, walang halong biro talaga na hindi lang siya pang beginners talagang pang seryosohan na siya na nagma-mountain hiking. Diba? Buti nga maganda ang panahon, maganda ang klima, ang lamig. Ang pag-akyat dito sa Mount Ulap ay maihahambing din natin sa paglalakbay natin sa buhay na ito, di ba? Minsan meron tayong mga hangarin o mga gustong gawin sa buhay na minsan biglaan na lang dumarating sa atin na magdidesisyon tayo, na magdi-decide tayo kung itutuloy ba natin o hindi. Kasi nga first time na mangyayari sa buhay natin. Pero kahit mahirap, dapat natin itong pagkatatagan na tawirin sa buhay natin ito. Katulad ng mga pagsubok sa buhay o yung mga plano natin o mga pangarap natin sa buhay. Diba, minsan ang hirap-hirap mag-decide kasi nandiyan na sa harapan mo yung opportunity. Katulad dito sa pag-akyat namin sa Mount Ulap, diba, magdi-decide ba kami na ituloy ito o i-experience lang namin o i-enjoyin namin. Kasi 'di ba sa buhay mayroon tayong sinasabing 'di ba ang lahat ng mga sumusuko at umaayaw ay hindi nagtatagumpay. Hindi rin. Kasi mayroon tayong sa mga buhay nating sa buhay natin may mga pagkakataon na magdi-decide tayo. Kasi hindi naman lahat dapat kakayanin mo Dapat i-enjoyin mo lang. At dapat alam mo lang yung talagang kakayahan mo, yung skills mo. Sa buhay nito, enjoyin lang natin yung mga pagsubok at mga oportunidad na dumarating sa atin. Kasi ikaw lang naman nakakakilala sa sarili mo. Kasi minsan hindi lang naman din sarili mo yung sinasang-alang-alang mo, kundi ang mga mahal mo sa buhay at yung mga taong nakapaligid sa iyo. Kasi doon mo makikita ang kalakasan mo sa pagtawid mo sa iyong mga pangarap at sa mga pagsubok na malalampasan mo. Basta, kitilakad ka lang sa buhay na ito. At palakasin ang sarili mo para mapagtagumpayan kung anumang pagsubok at mga pangarap na inaasam-asam mo. Kaya ayun, sa kadramahan ko,
Tulad ko nga to sa paglalakbay natin sa buhay. Kaya sa point na ito, malapit na kami sa 2 kilometers. Kaya nag-decide na kaming huwag na ituloy. Kasi meron kami mga dalang fur babies. Kung kami lang, sana makakayanan namin ito. Kaso nga lang, may dala kaming mga fur babies na si Summer, the kitty cat, at si Sachi, the puppy. Kasi sinasang-alang-alang namin, syempre hindi naman sila nagsasalita para magreklamo. Kahit naman napakaganda ng view o ng kapaligiran at napakalamig ng klima, syempre sinasang-alang-alang din namin ang nararamdaman nila bilang amin silang minamahal na aming mga fur babies. Kaya ayan, sabi ko sa inyo, naka 2 kilometer na kami dito sa Mount Ulap. Kaya hanggang ngayon, pinag-iisipan pa rin namin nga kung itutuloy o hindi ito. Kasi nga, may mga dala-dala kaming mga mahal naming mga fur babies. Kung kami lang dalawa ni Patricia, tutuloy namin to. Pero siguro, hindi pa ito napapanahon para mapunta namin o ma-reach namin yung summit ng Mount Ulap. Kaya nag-decide kami sa puntong ito na sige, hanggang dun lang kami sa may rock. Dun sa isang malaking bato na parang 3 kilometers o 2.5 kilometers na rin yun na nag-decide kami na hanggang doon na lang. Kasi may mga nakasabay din kami dito na sinabing, oo, sa first time yung yan achievement nyo na naka 2.5 kilometer kayo dito sa Mount Ulap. Kasi sila nga din pabalik-balik Ngayon, nagdi-decide din sila kung overnight sila dun o hindi. Kaya kami, nag-decide kami na hanggang dito na lang kami sa may rock formation na to na pinipicture-picture na namin para merong kaming, syempre, souvenir na nakarating na kami dito sa Mount Ulap. Halfway to Mount Ulap. Achievement na rin yun sa buhay. Kasi nga, kasama mo pa ang iyong mga mahal sa buhay at ang iyong mga mahal na fur babies. Kaya ayun, ang saya-saya ko na kahit biglaan, wala sa plano, napuntahan ko itong Mount Ulap dito sa Ampoklao, Santa Fe Ridge, dito sa Benguet. Isa na rin itong achievement kasi nga lahat kami naging masaya sa pagpunta at pag-akyat sa Mount Ulap. Kahit sa kalahati ang pagkakataon, nadama namin ang ganda ng kalikasan na pinadadama sa atin ng ating maiglikha, ang ating Panginoon. Kaya parati tayong magpapasalamat sa ating mga achievement sa buhay na ito, sa ating mga pagsubok, sa ating mga pangarap pa. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, ang saya-saya ko dahil na-reach ko rin namin itong Mount Ulap ng 3 kilometers. 6.5 to pero 3 kilometers na kaya namin with my pamangkin, Trisha, at ang aking mga fur babies na si Sachi at si Summer. Kaya, ayan, ano pang hinahintay nyo? Diba? Kamitin nyo na rin ang mga gusto nyong puntahan. Kasi kayo lang makakapagsabi kung saan at anong gusto nyo sa buhay. Kaya parating piliin ang magpakabuti at magpakiligaya sa buhay natin ito dahil minsan lamang tayo daraan sa mundong ibabaw. At parati tayong hihingi ng gabay sa poong may kapal para madaanan natin ng matiwasay ang ating mga kinagagalakang buhay sa mundong ito. O ayan, wala na naman ako sa inyong yaman na may ibibigay pero meron akong munting na-share sa inyo kahit papaano ang buhay natin dito sa mundong kay gulo ay gumaangga-anggaang. Kaya thank you for watching and please don't forget to subscribe to my YouTube channel and please like and share and comment. And thank you for watching and God bless. Dahil nga Kapaskuhan, Merry Christmas at maligayang bagong taon sa inyong lahat. Thank you for watching and God bless.
Tandaan, ang pagsuko ay hindi isang kahinaan, kundi ito ay pag-iipon pa ng iyong kaalaman, karunungan at kalakasan para ang bawat pagsubok at mga pangarap natin sa buhay ay mapagtagumpayan. God bless!